dati, pero mas kinakabahan ako ngayon kasi marami ang bashers yan eh. Pero okay lang naman. Huling dalawang performance ko na alam naman natin na medyo ang hirap kunin nun at Ako nagsistick ako ng isang angulo eh. Pag nasabi niya yun, ma-predict niya yun siguro. Wala, basag na ako agad. Pero pag di niya nasabi yun, parang baka pumalag-palag ako. parang naging mainit din yung matchup namin ni Ban gawa ng laban nila ni Cripply. Siyempre, yung line mac, style mac, yun dun siya eh. Dun siya talaga malakas eh. May binubunot siyang angulo na isa. Tinatapos niya sa 4-bar setup na naka-stretch, masyado niyang pinapahaba yon. At lang sa dulo yung pinakabuod ng gusto niyang palabasin. Nahihirapan ako sa paghahanda sa kanya kasi konti lang yung mga idea ko kung paano siya talunin. Pero nakaharap naman ako ng isang game plan na baka makabasag din sa mga sulat niya. Baka lang naman. Marami rin akong sinubukan, marami rin akong drops na hindi ko na kung baga sinantabi ko na kasi parang ang hirap niya na pagkasyahin sa sobrang dami. Kaya doon ako nahirapan kung paano ko siya bubuuin, kung ano magiging approach ng tao dito sa ganito. At yun lang, pinili ko lang din. Sana naganda ka, idol. At kasi gustong-gusto ko na naganda ka para pag natalo ako, tinalo ko ng lip cram na malakas. Tangina, ang sarap nun. Yun, good luck sa atin, Ban. Sa akin, para sa akin, hindi na sa akin nangangahulugan kung sino dapat manalo dito. Kung sino man lumusot sa atin, siguro deserve naman natin parehas yun. At ako, ibibigay ko lang kung anong para sa'yo at dapat sa'yo sa semis. Yun lang. Good luck! Flip top, Vuelta Balendon 12, andito pa rin, Metro 10, Pasig, huling laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, buong taon, at syempre ngayong gabi. Flip top, mag-ihay tayo lahat para sa huling laban at para sa sarili nyo. Shoutout sa lahat ng mga MCs na bumubuo ng liga. Syempre, buong Flip Top staff, mga kahapon pa andito para mag-set up para sa event na to. Lahat ng mga suppliers natin, lahat ng mga represent collab natin, lahat ng mga tulong at suporta, lahat ng support ng tunay live at online. Syempre, silipin nyo ang mga bagong disenyo, represent collab, High Minds at shoutout sa Rapolo, shoutout sa Linya Linya, shoutout sa RX Panda, Hype Beat, Branded, lahat ng mga tropa 7-4, Killions, shoutout sa mamaya na yung iba. At sa kanan ko, Lapu-Lapu City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Ban. Shout kay Bro Mista, shout Dark Horse Clothing, Black Manila at Street Pharma. Mamaya na yung iba. Real Jokes sa Black Manila, Crown Manila, Pinoy Pawn Stars, Toyo Wear, silipin niyo yan, supportahan nyo. Maraming salamat sa lahat ng mga boss. At sa kaliwa naman, Las Piñas City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Lip Cram. Shoutout nga pala, Rated na Laglagan 2.0 kay Boss JJ Podcast, Solis Truce, Permanent Hood, TBS Tresetan sa Hood, OG Velasquez, Pride, OG Sacred, OG J Veterano, Boss J Veterano, Jeff White. Nanalo ng coin toss si Lip Cram. Nanalo ng coin toss si Ban. Pinili niya mauna si Lip Cram. Tig-2 minuto. Dapat 7 ang hurado natin. Isa boy. Tournament semifinals to. Pakinggan natin. Unang banat. Vuelta Balentong 12. Lip Cram. Yo! Tinalo niya si Cripply kasi nagbenta siya ng ticket. Kaya yung sinasabi nyo na best crowd tila kanyang naging karamay. Yung venue, puno ng kakilala at kapitbahay, kaya lumakas kanyang arrival. Umubos ng maraming ticket para makata yung arrival.
Ako, isang ticket lang yung hawak ko, pero ticket to papuntang finals. Flip that game! Napanood ko yung laban yun ni Cripply. Masasabi ko na grabe yun. Kahit bumahin ka lang yata, magsisigawan tao doon. Kahit hindi malakas yung linya, todo hiyawan, mga yawa. Ayun si Cripply, nakawawa. Rick, dapat yata talaga hiwala yung flip-top ng Bisaya. Ito ba yung vendor ng prutas? Habang tagaktakang yung pawis, lalapitan ko na to. Sabay bibili ako ng atis, papaboneless ko sa'yo. Bibili rin ako ng manggang kakorte ng mukha ni Kilan. Patatanggalan ko ng balat. Samahan mo na rin ng bagoong Tsaka kuya, pwede bang pakat? Anong ginawa nyo sa battle rap? Hindi ganyan yung flip-top, Brad. Yung video gustong ipakat. Anong tingin nyo rito? Flip-top vlog? Tanginan to, kahit magbasa ka sa Reddit, sa panalo mo, wala dong Elibs Chong. Kahit yata si Aling Edit, di magagawang i-edit yun. Rick! Alam namin na may something yung nangyari recently. Awit! Lalo na yung judging na napakinggan ko sa MP3. Tangina nyo! Kaya pala sa poster may 3 MC na galing sa Kabisayaan. Kabilang yung GL at yung J-Black na pareho kong tinapak-tapakan. Nasa lineup din yung MP3. Di pa ba obvious yung galawan? Pasimple kang pinasamahan para mag-judge ulit sa ating laban? Tangina, o baka sabihin mo magpaawa ka na naman na kesyo magkaka-million views na rin ako kasi sikat na yung kalaban. Yun ang barang paalala para loob nyo ay mahuli. Ginawang sandata magpaawa parang J-Clown dun kay Looney. Dumayo din ako ng gubat. At yung kampiyon yun na sa J-Black, di ba, agaran kong natsugi. Sabay tawid papuntang Davao. Yung sakmaestro ay binuli. Lumalaban ako ng mag-isa. Ikaw, sa mga kababayan sa Sangguni, yung punto ba inyong nahuli na iba yung man from Manila sa probinsyano in the city? Kaya kung si Crip na home court mo, pwes wala ka sa iyong bahay, pero tigas mo ka pa rin sa semis ay nakikihanay. Kung feeling mo at home ka dito, pabor din sa akin yan sa bagay. Maduling patulugin yung bisita kapag hindi na namamahay. Para sa akin, sobrang easy lang na magapi ka. Inaasahan ko ay Cripply, ba't kaharap mahina? Dapat sa Apex na lang sana yung tinapat Enigma. Dahil siya naman yung tunay na ban sa liga. Hindi na to yung tipo ng jiu-jitsu at karate. Kasi ayaw mo nun, gusto mo nun, kumombo ng marami. Fuck that shit! Kahit anong combo mo dyan, pag ito lumusot, pang one hit kasi iba yung aking value. Di ba ayaw mo ng 1-2? Kaya kong gawing much better yan. Para matigil ka ka-argue, mga punches laging brand new, wala kang makikitang second hand. Kaya better run sa veteran. Baka masyak tong newbie na iba yung era ni Mike Tyson dyan kay Tyson Fury. Kung ikaw yung sugo ng Bisaya, ako yung upper class. Kung kalaban niya, minamani niya, iba si Juggernaut. Kung tingin mo didikit ka sa akin, gamit yung corny mong line, kung ikaw ay feeling close ban, ako yung Optimus Prime. Ako magsisilbing banta para hindi ka makaahon. Magcha-champion daw ng di sadya. Sadyang hindi ka magcha-champion. Yo! Tangina! Chit! Masyado kang malikot. Hinamon pa sa Apex tapos di naman sumipot. Tangina. Palagi mo pang sinisisi sa akin yung pagkapanalo kay Cripply. Harang bano ka sa liriko. Hindi ko naman kasalanan kasi hindi ko binuto sarili ko. Round on game? Chamba lang daw yun kay Cripply. Kaya sa semis, matik matatalo ako. Lahat ng prediksyon ng mga tao, napupunta palagi sa'yo. Mula kay Jonas, Shernan, EJ Power, at Lanzet, tangina nyo! Baka pag na-upset ko yung laban na to, mag-iyakan ulit kayo. Kasi ano bang meron dyan kay Lipcram? Kengkoy, Kupal, Attitude na Salty, Line Mac, Style Mac, Marichu at Aubrey.
Palaging kasama niya sa bahay. Itong Maoy Palaban, pinagsabay yung matataba na baka baboy mo naman. Putang ina, brining house niya. Matapos niya mapagtripan. Tapos nadala mo naman kasi binalot mo sa kaplastikan. Bawat post laging kasama. Sa plastikan naka-center, hindi kita maintindihan na parang liga lang ni Kenzer. Baka sabihin, content lang. Usos forbida, do you remember na yung last ko nilaglag ay social media influencer? Eh ikaw, bonus round mula kay Aubrey hanggang kay Kairam, tangina. May stepping stone ka sa hagdanan, di mo kaya mag-step up mag-isa. Luto ko laban ko kay Cripply. Okay, fine. Dapat magpasalamat ka pa, brother. Kasi yung tropa mong si Emzite, kumukonti na yung basher. Yung dating like kung panalo si Cripply kay Emzite, ako yung pumalit, walang iya. Natulungan ko yung tropa mo ng di sinasadya. Mas, nakatulong pa ako sa kagrupo mo dati na 3GS Lip Cram. Laban ko kay Cripply, ang laki ng views ng review ni Pistol Jonas at Chernan. Sa akin napunta lahat mga bashers na MZ, kaya wag mag-trip dyan. Tapos binuhay ko pa yung sayaw-sayaw na ligasiya ni Lil Jon. Bilang veterano, anong feeling na sinumbatan ka lang ng rookie? Di ba ganito din ginawa mo nung inaway mo si Looney? Hindi niya sinipot si Apex, sinira yung event. Kahit may bayad naman siya. Tapos piniplex niya pa kay GL na yung old god tawag daw ng tawag sa kanya. Paanong di ka tatawagan? Eh may down payment ka na nga daw. Anong gusto mo sabihin? Pwede ka magnakaw? Tayo na, sa Motus, wala siyang TF. Pero halimaw daw si Repa. Palaging pinagmamalaki niya, at least daw nagpa-free siya. Pero tingin ko, si Lip ay malinaw lang na may makakasunong tinapat ng haring araw na silaw ka sa pera. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot na nag-alok sa'yo ng laban hambog nang maabot mo ang Apex para masaksiyan na rin yung laban ng dalawa niyang tamod. Pero makasaksihan niya yung laban ng dalawa niyang tamod. Kung bakit di niya sinagot yung tawag, ito lang ang tamang sagot. Itong buwang parang muzan sa haring araw takot. Kaya nagtataka ako kung ba't nag-feeling tong sick. Mainit naman yung haring araw, ba't nanginginig yung lip? Hindi to pangkaraniwan na fruit vendor, nagkakamali ka. Isa ako sa pinili ng isinumpang prutas sa pinakamalala na ira. Mangkidilupi ang astahan, flexible sa bawat tira. Kung nakaiwas ka sa haring araw, hindi sa sun god ni ka. Yo, check! Yo! Ba't ganun tayo dito sa Manila? Yung mga Bisaya, pinapalayas kasi masyado nang lumalaganap. Pero pag may aakyatin ng buko, mga Bisaya, hinahanap. Alam mo yung linya mong pinaka-okay? Yung binanat mo kay Terde. Oo, laruan lang kita. At kung sakaling ikaw ay malulubat na brother, saktong-saktong may eberede ka sa likod in case maubusan ka ng power. Eberede. Grabe yung bars, palakpakan, everybody. Ba't ganun ka mag-wordplay? Eberede, bateri yung ice mo, Rodrigo Duterte. Talagang pinilit ni tropa. Mukhang luto na sa droga. Sira na yata, tuktok. Di mo na lang sinabi na ikaw yung pinya na si Losa. #Pinyalosa, para naman may suntok. Si Terde daw, Tagalog lang inubos siya, mga kapwa niya Bisaya. Yung ginawa mo, pastol. Nang mabawasan naman yung nakikita naming mga nakafubong extra small. Pinagtiterno pa yung pink-green. Minsan orange. Camouflage. Yung sapatos, Kyrie Irving.
Para kayong si Goku na pinusion doon kay Poison 13. Ang hilig pa sa polka dots. Maliban doon sa camouflage. Pero naiintindihan kita kasi bata ka ni Leopards. Polka dots, Leopards, yung amo mo, duling. Yung itsura pa pang combat, yung pormahan, olats. Puta, certified Bisaya, ikaw yung Dudong Pro Max. Tangina, ito ba yung dudurog sa akin? Paano nasabing matindi yan? Kung si Luning ang kapwa Bisaya niya, di siya natitripan. Kung yung manananggal daw sa bracket, nagawa mong teknikan, pes yung paparating na lip cram di mo natiktikan. Kasi yung mga laban ko na nagdaan, yung Baradi pa inangat nilang binglang at sinapat si Aubrey, aking pamangkin, si Kairam, pinsang ko yan. Ngayon, tapos na akong magpakagat kahit ibuhos mo lahat. Wala nang underdog effect dito kay Cesar Milan. Underdog, Cesar Milan, parang Disney Looney sa Dunggalo. Kahit yung kid nyo ay may rabies, tuturuan ko maging kalmado. Ang sarap mag-reference ng Looney. Hindi ko na kailangan magbawi. Sa sobrang di ka-trip ni Luns, pakiramdam ko, bati kami. Kung ako di trip ni Looney, gets nyo na agad yung tema. May malabo na eksena. Alam mo yung masakit? Yung hindi ka trip ni Looney, tas wala kayong problema. Lakas ng laban niya. Lakas ng laban niya kay Cripply. Pero nung sinuri na ng tunay yung mga linya mo ang halay, di ka rin trip ni TPC kasi yung sulat mo pang tambay. Puta, nakaka-elips daw kaya siya nasa semis, wow. Yung nag-step up mong performance, bodyguard sa break it down. Dudurugin lang kita, yan ang sinabi ni Marlon. Tila mensaheng pabaon na proud pa rin pala si Lun sa narating ko na nayon. Kaya kung may sinumpa ka na prutas, iyong gamitin na boy. Sa akin naman ay ubas na mula sa punong kahoy na hinogat na bulok at yung katas dumaloy sa aking ugat kaya naman mas lumakas tong maoy. Ito ba yung tinatawag nyo na dark horse? Paano mo sisindakin yung lasinggero mong kabaro kung sanay na akong saluhin yung sipa ng pulang kabayo? Kaya kahit undefeated man tong Judas, sa kangkungan na handusay. At kung nabuhay ka sa prutas, uuwi kang lantang gulay. O magrebat ka na ng Looney Angle. Alam kong may ginawa kang primit gaw. Pakita mo sa amin kung gaano ka kaapektado sa break it down. Di ako magre-rebat. Tayo na. Si John Leo daw, duling. Ha, yung tropa mo rin. Tangina, badoy daw yung pormahan ng mga Bisaya. Yung angle mo, ang weak brad. Nakakahiya naman sa kagrupo mo, drip god. Trejes, Jejimon! Round of game! Grabe mang line back to si Lip Cram. Diyan na sana ito si Loco. Akala mo talaga wala siyang linya about kay Nestor Asaytono. Bawat gameplay ko may highlights, parang Nestor Asaytono. Baka Nelson. Tol, medyo wak yun. Umabot ng buwan ang kabobohan mo, parang Nestor Armstrong. Yung wala akong pera na ngayon ni GL, ang pinakasikat na kinupal ni Tanga. Yung kay GL freestyle lang, sa'yo sulat talaga. Ang ina, ang lakas pa muna ng linya. Feeling top dog, dame. Kung ang bars natin pagkain, wala akong change. Ikaw mas trip na mga tao kasi sikat yung name. Ang hain ko pabago-bago, ikaw fast food chain. Oh, pagtapos ng PM3 ng mga inasal, susunod ko tong abno. Konektado yan sa fast food kasi puro ka McDo. Uy, undo! Undo! Pwede pa order ng Line Mac, Style Mac, para swak naman sa verse, ng McBurger, McFries, sama mo na pati dessert na
McFlurry, McFloat. Parang na-shock itong si Nerd. Katulad ka nga ng McDonald's kasi puro Mac ang siniserve. Yan lang ang kaya ni Barok. Sapagkat mababa IQ. Yung mga paandar mo di pasok na para bang nag-drive-thru. Pero kahit na ganon, siya yung bet ng tao, pinaprioritize yung line niya kasi nga veterano. Laban kay G-Clown, nag-costume. Talagang proud pa yan si pare. Itong payaso ay nangengkoy buong round, ganyan nangyari. Saktong reference McDonald's, tsak ikaw lang madadali kasi kengkoy ka sa battle tapos clown pa ang imahe. Oh, bias. Tangina. Fast food, McDo, puro Mac, imahe clown, etc. Tapos kung umasta big fish, baka clownfish, pwede pa. Tangina. Pamamatay to sa train of thoughts. Masyadong high yung ego. Sa gantong style, Yupito. Pabida, tapos clownfish. Finding? Nestor! Focus ka na lang sa trucks. Ako na bahala dun sa van. Talagang game na siya. Pero di niya in-expect ang nasa lane hala kasi yung thoughts niya, van lang, nakatrain pala. Baka mag-rebat. Tinalo niya na si GL. Tama na bro. Hindi siya nag-choke tapos nanalo ka. Baka humanga ako. Saktong nandito ngayon si GL, dito sa laban na to, pagmasdan mo ngayon akong kunin ko anong dapat sa'yo. Kasi hindi to mananalo. Kung uulitin lang yung laban, pupunitin ka niya habang ubos ngipin mo at pawang, magiging punching pagkalang at susulitin ko na lamang pagmasdang masira sa event yung taong may event din na sinayang. Lalamang ka lamang sa experience, pero ako yung mas magaling at pang-ahon, matatalim mga baon. Kahit kitang hindi sanay sa wikang Tagalog, partida pa ngayon, parehas lang tayong ayaw at hindi trip dyan ni Marlon. Pero kahit kailan di ko siya tinanong kung proud siya sa narating ko na nayo. Naulit ba yung anggulo? Siyempre, dyan ka nakaposas. Uulit-ulitin ko yan hanggang round 3 hanggang sa tuluyan ka matodas. Isang anggulo, iba't ibang atake. Aking banat, walang kupas. Kasi kung magaling ka talagang sumilip, marami ka makikita sa isang butas. Ang haba mag-set up! Tangin na yun, ang haba mo mag-set up. Nakaraan, inasal. Ngayon, McDo. Grabe te. Ang likot mo pag gumalaw, masyado ka ng jolly, be. Pasok yun, Bisaya kayo eh. Ang gusto mo sabihin ko, Jollibee? Okay na to. Yo! Yung boses mo nakaka-bad trip. Sakto sa estilo mo na gamit na para kumonekta lang sa crowd si Ate Nenya Sandehas, ginawa niya pang kabit ni Arik. Nenya Sandehas. Ninya yon. Tangina talaga na itong mga Bisaya eh, no? Yung Jonathan nagiging Jonathan. Yung Joshua nagiging Joshua. Yung Richard nagiging Richard. Pucha ang kulit. Nagtutunog pilit. Mga putang ina nyo, nakakasira kayo ng birth certificate. Wala na nga ang lakas yung linya, tapos yung angulo, embento. Mas napansin ko pa yung nenya, di ko man lang naramdaman yung nen mo. At napapansin nyo ba? Dito sa Manila, yung video okay, kanto-kanto. Pag may kapitbahay kang Bisaya, di mawawala yung kwando-kwando. Tell me when will you be mine? Ang ingay pa, kaaga-aga. Walang habas magkuratsa. Kapag may sapi na ng alak, sakop na buong kalsada. Las laban niya, sabi ni John Leo. Huh? Ban yun? Klaro naman. Naniniwala ka sa tao na yan? Tignan mo nga yung mata niyan. Klaro ba yan? Siya yung Jonas na Cebuano.
kitang-kita daw panalo ay may problema yon sa vision. Kaya paano naging klaro kung tingin niya split decision? Kung vision niya wala sa center, naging defender siya sa'yo. Yung vision ko ay pang Avengers, kaya endgame mo na to. Sabi niya sa interview, tuloy niyo lang yung hit. Engagement din yan. Naknabuta, engagement! 8K followers. Yung views mo nga, di pa umabot sa 4-5. Tangina, engagement ang puta, tapos yung fanbase, kasya sa Joyride. Sa mga MC na, content creator, nakikifit in, hinayupak. Easy money na yung gimmick, ayaw na magtinda ng prutas. Mula tinalo niya si Cripply, nagbago na yung halimuyak. Engagement na yung nasa isip kasi committed na yung utak. Tangina, para lang sa engagement niya kay Meta, pati yung hate tatanggapin. Imbis ikay magpagaling sa battle rap, iba yung Meta, dapat married to the game. Kaya dapat kang mag-disappear at tanggalan na ng karir. Naghahabol pa ng engagement, di naman magkakaring. Kasi sobrang wak ka pa mag-spit kapag umanggulo batibot. Yung round 2 nga nito kay Crip, sa PM3 na lang umikot. Yung inasal ay only rice. Yung ginawa mo only lines. Ganun umanggulo tong bitch. Nakakaumay na mag-spit. Porkit sinalang niya ay barbecue, dun na siya nag-stick. Kapag umanggel, mahaba setup, naging manok niyo to, Diyos ko. Mahusay daw namang bara, hindi nagbubuhos to. Janitor ka dun, di ba? Janitor ka dun, di ba? Request ko din, ulitin ko. Ngayon yung banyo naman dito, ang bababo. Hindi ko gagayahin yung eskema niya ni Gago. Yung inasal mo ay pangkanto. Bakit ako makikiihaw, may pride ako kahit papano? Sa ginawa niyong kontrobersya, narinig ko tinig ng madla. Dahilan upang durugin ka at ako'y lubusang maghanda. Kaya di ka na magkakampyon kahit solidin yung katha. Dahil nabulabog mo si Kratos nang hindi sinasadya. Tangina, wala nang partida to legit. Di na si M-Set yung ka-rival. At magcha-champion na ako, Rick. Magre-rebat na ako sa finals. Hindi lang basta tinake down si Urbano na rest in peace. Binadibag ko sa same bout dahil sa dami niyong nag-please. Ready na ako sa next round. Di ka na mag-e-exist. Kung nasa Visayas yung best crowd, nasa Luzon ang best MCs. Sick daw tong kalaban ko at may sinumpa daw na prutas. Pero pag silip kalaban mo, may muta ka, tang ina mo, wag mong tatanggalin ha. Tangina mo, wag mo pumanasan. Pag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng muta, tangina mo. Time na? Okay na. Ang ina. Meron daw siyang pride kahit papano. Bisaya. Pride. Tol. Yung fried. Fried. FP yun. Pride mo. Ay, may fried ako kahit paano. Paano? Pag bumili ako ng french fries, mahal, price. Ganun. Tanga-tanga ka pala eh. Tangina. Tanginang rebat yan. First time mo ginawa yun, ha? Round 3 game! Binigay na daw yung kampyonato kay M-Zite. Kasi hati sila sa premyo. Abayhin nyo. Kasi mahusay. At ang galing niya mag-imbento. Ipagpalagay na lang nating totoo yun. Pero hindi. Malabo maging tunay. Paano kami maniniwala sa'yo, bay? Sali ka ng sali sa buhay. Tangina, 4 na beses na sumali, tapos pagdating ng final, si pamimigay lang. Tropa ko kasi siya, tsaka hati kami. Huwag ka nga magde-deny dyan! Porket natalo ka, binigay na. Putang ina, kadiri yan. Putang ina, kadiri yan. Putang ina. Imbes umamin siya, natalo siya, siya pa ay nanlilin lang. Hindi mo siya binigyan ng parangal, huwag ka masyadong feeling dyan, ang tanging nabigay mo kay M-Zite ay malaking kahihiyan. Kasi isipin nyo, nag-champion si M-Zite dahil binigay lang.
Ang lala at ang grabe, pre. Isa ka talaga sa mga dahilan kung ba't nababash siya dati. Gusto niya makalaban sa final, si Katana. Tangina naman ang tikas. Para pag natalo siya, binigay niya lang parehas taga Las Piñas. Ito daw magkakampiyon, hala. Iba't sa kada moves tanga. Hindi ka pa nga natatalo, gago, nagrarason ka na. Binigay ang puta. Bigyan kita dyan eh. Sapagkat may napuna, mapagpanggap kang tao ka, ikay palpak at gago pa. Pagkaibigan, give and take. Pero sa klap ng kaso niya, nagrarason na binigay pag di tanggap na talo siya. Yung mga pagpapanggap mo, matagal ko nang nahuli. Mapang-asar ka na iyakin kapag ikaw na nabubuli. Kapag ikaw na nabubuli. At kung matalo man ako, tandaan mo sana ng mabuti. Binigay ko lang to sa'yo kasi parehas tayong ayaw ni Looney. Hindi mo mahulaan yung mga bara ko at ang angkin ko na hiwaga. Parang video reaction ni Batas tapos ang guest niya si Diwata. Halimbawa, may idol ako, nakakilala mo. Pero ngayon, Deds, wala na siya. Balik tanaw, siya'y nakilala dahil sa lupit ng bara niya. Hindi katulad mong puro line, Mac, malupit siya talaga. Sana ikaw na lang namatay, hindi si Uchiha Madara. Poison yun ah. Oo, mas maayos pang mamatay ka gago tapos ang desisyon ng pamilya mo, ipakremate ka tapos half-cook lang. Kung ihalin tulad ko sa pangyayari, ang tarantadong taong yan, parang nanalo ng rapol ng bagong sapatos si Idol Righteous One. Walang kwenta. Walang silbi. Ewan ko saan ka nakahanay. Tropa niya daw si Young One, pero putang ina, yung patay na anak dinamay. Inggit sa tropa, inggit sa kagrupo. Puta, dyan ka na nasanay. Ang pangit mo kaibigan, mas maayos ka kaaway. Yung kaibigan niya, 3 beses nag-champion, may-ari ng Motus, pero si Gago, Dehens proud. Kinaiinggitan kanyang bestie, wow, pinanindigan yung pagiging clown. Yung kaaway niya, goat na karamihan. Kahit tanungin pa mga MC crowd at di ko na kailangan pangalanan, there's only one name to break it down. At di ba iwalay na kayo ng asawa mo? Pero di ko siya ginago. Kahit pwede ko siyang idamay, pag ganito na entablado. Ngayong saksi yung mga tao na yung lip na preparado ay tinalo lang ng dayong digaanong desperado. Wala akong plano magkampiyon, but always ready bumangga. Kaya X ka sa semis, kasi Dehens ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to EJ nakata. Ina yun ha, Eagle. Panoorin nyo kung magkampiyon ng Flip top, lip cram verse, ban, isa buhay, semifinals, mag-iayos pang beses para sa alam pareho at para sa batang yun. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. Ang boto ng Orado, 6-1, advancing sa isa buhay finals. Mag-iay tayo lahat para kay Lip Crab. Ang ina mo. Shout kay EJ Kunting Pogi at sa mamaya na lang yung mga vape na iwan ko yung cellphone ko eh. Noon, GL, boto ko Lip Cram. First round, binigay ko kay Ban ng Gahibla. Sa bilang ko, mas madaming suntok si Ban. Although, mas marami yung high points ni Lip. Tsaka yung ender niya solid. Round 1, binigay ko kay Ban. Round 2, madami din na mga angulo si Ban or mga linya na parang sumakto, na parang rebat kay Lip. Pero overall, binigay ko pa rin kay Lip. Preference na lang siguro sa mga laro na ginawa niya. Tsaka round 3, or kahit yung 2, kahit pwedeng tabla. Pero yung round 3, yun yung pinakaklaro para sa akin na kay Lip. Although mas trip ko yung mga angulo ni Ban,
overall, pero mas nakaka-generate si Lip ng mga creative na punchlines. So, preference-wise yun, binigay ko kay Lip. So, good luck kay Lip at congrats. Ayun, dikit yung laban. Round 1, ginawa ko na lang siyang tabla. Veterans move, nakita ko doon yung veterans move ni Lip. Pero palag-palag din yung materials ni Van doon. Nagsusukatan pa sila round 1. Then round 2, iboboto ko dapat si Lip Cram pero nabaliktad yung boto ko doon sa ender ni Van. Kaso nga lang, nag-stick si Van doon sa konti lang yung angulo na inano niya, na binring up niya, pero yun, panindigan niya doon sa last ender niya. Then round 3, malinaw para sa akin na si Lip Cram yung panalo sa round 3. Grabe yung sulat ni Lip, pati angulo, pati mga punches, sobrang creative ng mga joke, well-rounded talaga. Si Van naman, okay yung mga icebreaker niya, effective din. Nakitaan ko lang ng mas hindi handa yung round 3 ni Van kaysa sa round 3 ni Lip Cram. Then yung rebuttals niya walang rhyme. So overall para sa akin, Lip Cram. Yo, isa ako sa bumoto kay Lip Cram. Para sa akin, round 1, maganda yung enter ni Lip Cram na ano yung mag-champion na hindi sinasadyang mag-champion. Tapos round 2, bigay ko ng dikit pero Lip Cram pa rin. Tapos round 3, yun, mas maganda yung preparasyon ni Lip. Kaya yun. Parehas magaling sa laban na to. Pero round 1 para sa akin dikit pero parang lamang pa rin si Lip Cram. Round 2 medyo nahirapan akong i-judge yun pero parang bibigay ko yung kay Van. Pero sa round 3 kasi medyo lumaylay na si Van. Tapos yung mga lines kasi ni Lip pang tournament talaga siya may punchline na comedy, may mga hard hittings din. Tsaka mas marami siyang angulo na nabigay. Kaya binigay ko yun kay Lip. Kaya 2 round nakuha sa akin ni Lip Cram. Yung nakuha ni Van medyo nag-alangan pa ako. Kaya para sa akin binoto ko si Lip Cram. Yo, Taika, binoto ko si Lip Cram. Para sa akin, yung deciding factor ko kung bakit Lip Cram is yung round 3. Kasi yung round 1 and round 2, although Lip Cram yun, pero konting-konti lang kasi hindi masyado nakatulong yung mahabang setup ni Van. Although pareha sila may binibitawang malalakas talaga na linya, pero para sa akin mas naging effective si Lip Cram sa 1 and 2, pero konting-konti lang talaga. At yung round 3, yun yung deciding factor kasi para sa akin lumaylay na dun si Van, so doon si Lip Cram mas umarangkada siya doon. Kaya yun, boto ko si Lip Cram. Yo, Aski, bali ang binoto ko si Lip Cram. Bali ito yung para sa akin yung round 1 ni Lip Cram, line per line sobrang solid, sunod-sunod yung mga punches na. Pero yung buwelo niya sa unahan medyo wala, sakto lang. Tapos yung kalagitnaan na rin talagang tumodo bago matapos. Tapos solid yung ender niya. Yung round 1 naman iba, maraming lumanding kaya lang yung bigat ng pagkaka-absorb yon mas technical yung kay Lip Cram kaya ibinigay ko kay Lip Cram. So round 2 naman same din, same na yung round 1 ni Lip Cram, solid punches, may prediction pa sa prutas pero binigay ko yon kay Van. Yun nga, nakabod sa yun, train of thoughts niya, solid din. Tapos yung sa mga angle niya doon sa McDo, tapos may prediction din na parang naging balik din. Ayun, binigay ko kay Van. Then round 3, si Lip Cram talagang yung round kinukuha niya. Talagang sobrang nagiging na siya, mas naging intense na siya. Tapos si Van naman may mga jokes siya, kaya lang kumbaga yung difficulty ng jokes sakto lang. Tapos yung landing ng mga punches na mga angles niya, yun about kay Looney, naging paulit-ulit na siya. So parang hindi na siya ganun ka-impact. Kaya round 3 binigay ko rin kay Lip Cram. Yun. Ako yung nag-iisang bumoto kay Van. Para sa akin, round 3, yun yung pinakamalinaw. Nakuha yun ni Lip Cram para sa akin. Yung round 1, ang ganda nung ender ni Lip Cram. Pero para sa akin, yung ginawa na ender ni
Ban, parang dalawang angle yung tinamaan niya sa round ni Lip, which is yung nagtitinda ng prutas tsaka yung yung linya ni Lip Cram about kay Apex na nairibat niya, wala kang takas sa Sun God Nika. Round 2 sobrang dikit lang din, siguro binasi ko na lang kasi parang nagmukhang rebat ulit yung yung angle ni Lip Cram, yung proud si Looney sa narating ko na yun. Tapos naibalik siya ng sakto ni Ban na yung hindi ako nagtatanong kung proud ba si Looney sa narating ko na yun. So yun, 1 and 2 binoto ko si Ban, round 3 Lip Cram. Sobrang masaya ako sa laban namin ni Lip kasi parang hindi ako na body bag. Yun talaga yung ano ko eh. Sana di ako ma-body bag. Tsaka parang tinanggap ako ng crowd ng Manila. Parang bago sa akin yun. Tsaka masarap din sa pakiramdam na ako na yung ginagago ni Lip Cram dun sa ano eh. Parang live ko na saksihan na tapos ako pa yung kinupal niya. Yeah. Hindi to pangkaraniwan na fruit vendor, nagkakamali ka. Isa ako sa pinili ng isinumpang prutas sa pinakamalala na ira. Mangkidilupi ang astahan, flexible sa bawat tira. Kung nakaiwas ka sa haring araw, hindi sa Sun God Nika. Yun, masaya naman. Maganda yung palitan namin ni Ban. Yun lang yung nakaka-proud naman na nakakatuwang kalaban si Ban na puta, iba rin talaga yung batang yun. Kung paano siya sumabay. Hindi sumabay, talagang ako yung naghahabol ng momentum eh. Talagang sabi ko pag kailangan kong yung round 3. At doon na lang siguro yung nakita kong medyo lumaylay siya. Kaya solid talaga, solid yun. Ako magsisilbing banta para hindi ka makaahon. Magcha-champion daw ng di sadya. Sadyang hindi ka magcha-champion. Tatry ko siguro yung gumawa ng music. Pero Bisaya kasi hirap na tayo sa Tagalog kaya acapella eh. Bisaya muna. Sana mapag-music. Yun, sulat ulit para sa finals. Yun, congrats nga pala sa kalugar ko, Katana. Oo. Naselyuhan natin yung finals. Parehas Las Piñas yung magdadala ng title. Kaya doon pa lang panalo na tayong dalawa. Salamat sa lahat ng sumusuporta at sa mga day ones dyan. Dito ko na lang isa-shoutout kayo kasi naiwan ko yung phone ko dun sa laban namin ni Lip Cram eh. Shoutout ulit kay AJ Kunting Pogi, Soyja, Street Pharma, J-Black, Dark Horse Clothing, Black Manila, Unhinged, Rapolo, Apres Ubek, Funky Monkey PH, Kimore Vape Shop, The Smokescape Vape Shop, at sa mga bro! Yun, mga sumuporta at sumubaybay, maraming salamat. Sana samahan nyo kami hanggang finale at sa mga susunod pang taon. Marami pang upcomer na sobrang lalakas ngayon at yan ang mga aabangan nyo. At yan na yung mga magiging bagong mukha ng liga. Kaya suportahan lang natin. At kung ano mang drama yung meron sa liga, napapainit bilang fan, sana hindi yung makaapekto sa buong ginagawa namin. At yakapin lang natin yung ganito. Yun, maging neutral tayo sa lahat. Yeah.